Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong magpapatunay na ang pag-asa ay maaaring matagpuan sa pinakmadilim na gabi, sa gitna ng pinakamalakas na unos? Sabi nila, ang pamilya ay nagsisimula sa dugo. Ngunit paano kung ang isang pamilyang wasak na ay muling mabubuo, hindi ng dugo, kundi ng mga luhang pinunasan at mga pusong pinag-isa ng isang hindi inaasahang pagkakataon? Samahan ninyo ako at sabay nating tuklasin ang kwento ng bahay tala. Mabigat ang buhos ng ulan. Walang awa nitong hinahagupit ang bubong ng mamahaling sasakyan ni Amihan Elizalde. Lumilikha ng isang ritmong nakakabingi at walang katapusan. Sa loob, tanging ang marahang ugong ng aircon at ang sarili niyang paghinga ang kanyang naririnig. Ang mundo sa labas ay isang magulong larawan ng mga ilaw na kumakalat sa basang kalsada. Isang mundong ayaw niyang maging parte. Galing siya sa isang pulong na nauwi sa sigawan. Isang deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon ang hindi natuloy. Dapat ay galit siya. Dapat ay nag-iisip siya ng paraan para makabawi. Ngunit wala. Tanging pagod at isang pamilyar na lamig ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang parehong lamig na sasalubong sa kanya pag-uwi sa malaki at tahimik nilang mansyon. Ang mansyon na dati puno ng buhay, ng tawa, ng pangarap. Ngayon, isa na lamang itong malaking monumento ng kanilang kalungkutan. Napapikit siya ng mariin, isang kamay ang umakyat upang masahihin ang kanyang sentido. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Isang sugat na hindi kailanman naghilom. Sa pagdilat niya, isang mabilis na paggalaw sa gilid ng kalsada ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na anino, basang-basa sa ulan, tumatakbo na parang may hinahabol o tinatakbuhan isang bata. Sa ganitong oras ng gabi, sa ganitong kalakas na ulan, automatikong umakyat ang iritasyon sa kanyang lalamunan. Isa na namang batang kalye, marahil. Ngunit bago pa man niya tuluyang baliwalain ang nakita, bigla itong natumba. Bumagsak ito sa isang malaking sanaw ng maruming tubig, at ang mahina nitong katawan ay halos lamunin ng agos. May kung anong kumirot sa puso ni Amihan. Hindi ito awa, hindi ito simpatsya. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada, sa isang lugar na hindi dapat hintuan. Bumusina ang mga nasa likuran niya, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa maliit na anyo na pilit bumabangon ngunit halatang hirap na hirap dahil sa isang paa nitong hindi maitapak ng maayos. Bumukas ang pinto ng kanyang sasakyan at walang pag-aalinlangang lumabas si Amihan. Agad siyang sinalubong ng malakas na hangin at ng walang tigil na buhos ng ulan. Sa isang iglap, ang kanyang mamahaling suit na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay basang-basa na. Ngunit wala siyang pakialam. Nilapitan niya ang bata, isang batang babae. Mga 6 o 7 taong gulang, siguro. Ang damit nito ay punit-punit at manipis. Nanginginig ang buong katawan sa ginaw. Ngunit ang tumatak sa isipan ni Amihan ay ang mga mata nito. Mga matang malalaki at bilog, puno ng takot na hindi kayang isalarawan ng kahit anong salita. Isang takot na parang nakita na nito ang lahat ng uri ng halimaw sa mundo. "Miss, ayos ka lang?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa inaasahan niya. Hindi sumagot ang bata. Lalo lang itong umurong. Pilit na ginagawang panangga ang kanyang mga payat na braso. Doon niya napansin ang mga pasa sa balat nito, luma at bago. At ang paa nito, ang kanang paa, ay namamaga at may kakaibang kulay. Isang pamilyar na galit ang kumulos sa loob ni Amihan. Galit sa kung sino man ang gumawa nito sa isang walang kalaban-laban na anghel. Dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay sila. "Huwag kang matakot," sabi niya ulit. "Hindi kita sasaktan. Gusto lang kitang tulungan."
Itinuro ng bata ang isang madilim na eskinita sa di kalayuan. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng mas matinding sindak. Tila may isang halimaw na naghihintay doon. Walang paliwanag, walang lohika. Isang desisyon na hindi niya kailanman gagawin sa normal na pagkakataon. Isang desisyon na nagmula sa isang sulok ng kanyang puso na akala niya ay matagal nang namatay. Hinubad ni Amihan ang kanyang suit jacket at maingat na ibinalot sa nanginginig na katawan ng bata. Binuhat niya ito. Nagulat siya sa gaan nito. Parang isang manikang basahan na walang laman. Sa pagbuhat niya, naramdaman niya ang maliliit na kamay nitong kumapit ng mahigpit sa kanyang mamahaling polo, na para bang ito ang tanging bagay na mapagkakatiwalaan sa buong mundo. Dinala niya ito sa kanyang sasakyan. Inilapag sa passenger seat at agad na inilakas ang heater. Bumalik siya sa driver's seat, basang-basa, ngunit hindi na niya nararamdaman ang ginaw. Tanging ang bigat ng presensya ng bata sa kanyang tabi ang kanyang iniinda. Ang biyahe pauwi ay tahimik. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Amihan sa bata. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Ang mga mata ay blanko. Ngunit ang pagkakahawak sa laylayan ng kanyang jacket ay hindi humihigpit. Pagdating nila sa dambuhalang gate ng kanilang mansyon, doon lang nagsimulang mag-sink in kay Amihan ang kanyang ginawa. Anong sasabihin niya? Anong sasabihin niya kay Liwayway? Pumasok sila sa garahe. Binuhat niyang muli ang bata at pumasok sa loob ng bahay. Agad silang sinalubong ng kanilang kasambahay, si Manang Fe, na napanganga sa kanilang itsura. Senyorito Amihan, anong nangyari sa inyo? At sino po ang bata? Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. At hindi nga siya nagkamali. Mula sa itaas ng malawak na hagdanan, dahan-dahang bumaba si Liwayway, ang kanyang asawa. Maganda pa rin gaya ng dati, ngunit ang ningning sa mga mata nito ay matagal nang nawala. Napalitan ng isang permanenteng ulap ng kalungkutan. Natigilan si Liwayway sa gitna ng hagdanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon, hindi kay Amihan, kundi sa marumi at basang-basa na bata sa mga bisig nito. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Walang gulat, walang galit, walang tanong. Tila isang estatwang porselana na maaaring mabasag anumang oras. Dahan-dahang nilapitan ni Amihan ang asawa, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa paanan ng hagdanan, nakatingala kay Liwayway. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas malakas pa kaysa sa ugong ng kulog sa labas. Binuksan ni Amihan ang kanyang bibig para magpaliwanag, ngunit walang salitang lumabas. Si Liwayway ang unang nagsalita. Ang kanyang boses, na dati parang musika, ay mahina at halos paos, na para bang matagal nang hindi nagagamit. Ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Amihan. Dala ang bigat ng lahat ng kanilang pinagdaanan, lahat ng kanilang nawala. Sino ang batang ito, Amihan? Ang tanong ni Liwayway ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang malamig na hamog na bumalot sa marangyang foyer. Ang mga mata niya ay hindi humihiwalay sa mga mata ng kanyang asawa, naghahanap ng isang sagot na matagal na niyang hindi nakikita, ang katotohanan. Si Amihan, ang lalaking kaya niyang paikuti ng mundo ng negosyo sa kanyang mga daliri, ay natigilan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tila ang lahat ng kanyang kumpiyansa at kapangyarihan ay hinigop ng ulan sa labas. Hindi na naghintay pa si Liwayway. Dahan-dahan siyang bumaba sa mga huling baitang ng hagdanan. Ang bawat galaw niya ay kontrolado, mahinahon, ngunit sa loob niya ay isang unos ang nagwawala. Isang unos ng mga alaala, ng sakit, ng pananabik. Nilapitan niya ang kanyang asawa, ngunit ang kanyang tingin ay nasa bata. Isang maliit na nilalang na basang-basa, yakap-yakap ang jacket ni Amihan na tila ito ang kanyang tanging kaligtasan. Nakita niya ang mga pasa
Nakita niya ang pamamaga sa paa at higit sa lahat, nakita niya ang takot sa mga matang iyon. Isang takot na kailanman ay hindi dapat maranasan ng isang musmos. Sa isang iglap, ang pader na yelong binalot niya sa kanyang puso sa loob ng 5 taon ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Iakyat mo siya sa guest room. Utos niya kay amihan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat ng awtoridad na matagal nang hindi naririnig sa bahay na ito. Manang Fe, maghanda ka ng maligamgam na tubig, bimpo at first aid kit at kumuha ka na rin ng mainit na sabaw. Natigilan si amihan at Manang Fe, parehong nagulat sa biglaang pagbabago kay Liwayway. Ngunit agad din silang kumilos. Sumunod si amihan paakyat habang nagmamadali si Manang Fe patungo sa kusina. Sa loob ng maluwag na guest room, maingat na inilapag ni amihan ang bata sa kama. Agad namang lumapit si Liwayway, bitbit ang mga gamit na iniabot ni Manang Fe. Iwanan mo na muna kami, sabi niya sa asawa. Hindi pa rin ito tinitingnan. May pag-aalinlangan sa mukha ni amihan, ngunit tumango na lamang siya at tahimik na lumabas ng silid. Isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Naiwan si Liwayway kasama ang bata. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama. Ang bata ay umurong. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Shhh! Mahinang sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kasing lambing ng isang bulong. Huwag kang matakot. Aalisin lang natin ang mga basa mong damit para hindi ka magkasakit. Maingat, na parang humahawak ng isang babasaging anghel. Sinimulan ni Liwayway na tanggalin ang marumi at punit-punit na damit ng bata. Bawat pasa, bawat galos na kanyang nakikita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ginamit niya ang maligamgam na tubig at bimpo para dahan-dahang linisin ang mga sugat nito. Hindi umiimik ang bata, ni hindi gumagalaw. Tanging ang marahan nitong panginginig ang nagpapatunay na ito'y gising. Nang malinis na niya ito, binuksan niya ang isang lumang baul sa sulok ng kwarto. Mula roon, kinuha niya ang isang maliit na bestidang kulay puti na may maliliit na burda ng bulaklak. Isang bestidang matagal na niyang itinago. Isang bestidang hindi na kailanman naisuot ng dapat magsusuot nito. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi ito ang oras para umiyak. Maingat niyang isinuot ang bestida sa bata. Sakto lamang ito. Pagkatapos, ginamot niya ang mga sugat nito at marahang binendahan ang namamaga nitong paa. Sa buong proseso, nanatiling tahimik ang bata, ngunit ang takot sa mga mata nito ay unti-unting napapalitan ng pagtataka. Pumasok si Manang Fe na may dalang isang mangkok ng mainit na sopas. Ngumiti si Liwayway at kinuha ito. Ako na, Manang, sabi niya. Umupo siyang muli sa tabi ng bata. Gutom ka na, sigurado, wika niya. Sumandok siya ng kaunting sabaw at maingat na inilapit sa bibig ng bata. Noong una, umiling ito. Ngunit hindi sumuko si Liwayway. Muli niyang inialok ang kutsara, ang kanyang mga mata ay nangungusap, puno ng pagtitiyaga. Nag-aalangan, dahan-dahang ibinuka ng bata ang kanyang bibig at tinanggap ang sopas. Sinundan pa ito ng isa at isa pa hanggang sa maubos ang laman ng mangkok. At sa huling subo, isang bagay na himala ang nangyari. Isang napakaliit. Halos hindi mapansing ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Para kay Liwayway, ang ngiting iyon ay parang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang napakahabang gabi ng kadiliman. Hindi niya napigilan ang sarili. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nasaksihan lahat ni amihan ang pangyayari. Nakikita niya ang nangiti ng bata. Nakikita niya ang luha ng kanyang asawa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang hindi na bato ang puso ng babaeng pinakamamahal niya.
Nang makatulog na ang bata, dahil sa pagod at kabusugan, kinumutan ito ni Liwayway. Umupo siya sa tabi nito, pinagmamasdan ang payapang mukha ng anghel na bigla na lang dumating sa buhay nila. Hindi niya napigilan ang sarili. Mahina, halos isang bulong, sinimulan niyang awitin ang isang kantang matagal na niyang ibinaon sa kanyang alaala. Sa ugoy ng duyan, sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Humihina ang kanyang boses sa bawat salita. Ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Naalala niya ang isa pang maliit na anghel, ang anghel na kinuha sa kanya ng tadhana. Ang sakit ay bumalik, kasing tindi ng dati. Ngunit ngayon, may kakaiba. Ngayon, ang sakit ay may kasamang init. Ang init mula sa natutulog na bata sa kanyang tabi. Niyakap niya ang kanyang sarili, tahimik na umiiyak sa isang silid na biglang hindi na naging kasing lamig ng dati. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagtangis, isang malakas at nakakagulat na tunog ang bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Ding-dong. Ding-dong. Ang tunog ng doorbell ay umalingaw-ngaw, paulit-ulit, na para bang sino mang nasa labas ay walang pasensya at puno ng galit. Nagkatinginan si Liwayway at si Manang Fe na kararating lang para kunin ang pinagkainan. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras ng gabi, sa gitna ng malakas na ulan? Bumaba si Liwayway, kasunod si Amihan na lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Sabay silang naglakad patungo sa pinto. Binuksan ito ng kanilang security guard. Sa labas, nakatayo ang isang babae, payat, basang-basa, ang damit ay simple at mukhang luma. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, isang mukhang kayang makuha ang simpatya ng kahit sino. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at nanunukat, puno ng isang emosyong hindi nababagay sa kanyang kaawa-awang itsura. Tumingin ang babae kay Amihan, pagkatapos ay kay Liwayway at ngumiti ng isang pilit na ngiti. "Magandang gabi po," sabi nito. Ang boses ay nagpapanggap na mahinahon. "Ako po si Corazon Reyes. Pasensya na sa abala. Pero nandito ako para kunin ang pamangkin ko." Ang mga salitang pamangkin ko ay tumama kay Amihan na parang isang sampal. Sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata ng bata, ang mga pasa, ang pagtakas nito sa gitna ng unos. Ang babaeng nasa harapan niya na may mukha ng isang nag-aalalang kaanak ay ang halimaw na tinatakbuhan ng bata kanina sa madilim na eskinita. Isang malamig at matalim na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Isang uri ng galit na nakareserba lamang para sa mga taong sumusubok na sirain ang isang bagay na mahalaga sa kanya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang batang natutulog sa itaas ay naging mahalaga na sa kanya. "Pumasok ka," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang bahid ng init. Hindi ito isang paanyaya, kundi isang utos. Kailangan niyang ilayo ang eksenang ito sa mata ng mga posibleng kapitbahay. Kailangan niyang harapin ang ahas na ito sa loob ng kanyang teritoryo. Nag-aalangang pumasok si Corazon Reyes. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nilibot ang marangyang foyer. Isang kislap ng inggit at pagkalkula ang sandaling sumilay bago niya ito muling itinago sa likod ng maskahara ng pag-aalala. "Pakaupo ka," sabi ni Amihan. Itinuturo ang enggrandeng sala. Naupo si Corazon sa dulo ng isang mamahaling sofa na tila hindi komportable sa lambot niyon. Tumayo si Amihan sa kanyang harapan habang si Liwayway ay nanatili sa kanyang tabi. Ang presensya nito ay isang tahimik na pader ng suporta. "Sabi mo ay pamangkin mo ang bata." Simula ni Amihan, ang bawat salita ay pinili at may bigat. "Maari mo bang ipaliwanag kung bakit ang pamangkin mo ay natagpuan kong tumatakbo sa gitna ng ulan, nanginginig sa takot
at puno ng pasa sa katawan, agad na tumulo ang mga pekeng luha mula sa mga mata ni Corazon. Naku sir, napakabait po ng batang iyan, pero may pagkarebelde. Nagkaroon lang po kami ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Alam niyo na po, mahirap magpalaki ng bata mag-isa. Minsan, sa kagustuhan kong madisiplina siya, baka medyo napalo ko ng hindi sinasadya. Pero mahal na mahal ko po ang batang iyan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang lason sa pandinig ni Amihan. Napakuyom ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang kaladkarin ang babaeng ito palabas. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang maging matalino. Isang palo lang ba ang tawag mo sa namamaganyang paa? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay hindi na mahina. Ito'y matatag at puno ng pagkamuhi. Sa mga galos, sa kanyang likod, sa takot na nakikita namin sa kanyang mga mata sa tuwing may biglang gagalaw. Natigilan si Corazon. Halatang hindi inaasahan ang pagsalita ni Liwayway, ngunit mabilis siyang nakabawi. Madam, hindi niyo po naiintindihan. Pinalalaki niyo pong masama ang isip ng bata laban sa akin. Sa gitna ng tensyonadong pag-uusap, isang maliit na tunog ang narinig nila mula sa itaas ng hagdanan. Isang maliit na anino ang nakatayo doon, nakasuot ng puting bestida na ibinigay ni Liwayway. Ang bata. Nagising ito marahil sa lakas ng kanilang mga boses. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa ibaba. At nang makita nito si Corazon, ang kaunting kulay na bumalik sa mukha nito kanina ay biglang nawala. Naging puti ito na parang papel. Ang katawan nito ay nagsimulang manginig nang hindi mapigilan. Tala, anak, sigaw ni Corazon. Ang kanyang boses ay biglang naging matamis na nakakasuya. Tumayo siya at nagsimulang maglakad patungo sa hagdanan. Halika na anak, uwi na tayo sa tita mo. Ang pangalang Tala ay tumatak sa isipan ni Amihan at Liwayway. Isang napakagandang pangalan para sa isang batang puno ng dilim. Ngunit ang reaksyon ni Tala, ang bumasag sa puso nilang dalawa. Hindi ito nagsalita. Hindi ito sumigaw. Ngunit ang bibig nito ay bumuka sa isang tahimik na sigaw ng purong takot. Mabilis itong tumakbo pababa ng hagdan, hindi papunta kay Corazon, kundi sa likuran ni Liwayway. Niyakap nito ng mahigpit ang mga binti ng ginang. Ang muka ay ibinaon sa tela ng bestida nito. Ang buong katawan ay nanginginig. Ang eksenang iyon. Iyon ang huling patunay na kailangan ni Amihan. Nawala ang pekeng ng ngiti sa mukha ni Corazon. Napalitan ito ng purong galit. Tala, ano ba? Sumama ka sa akin. Akma niyang hahatakin ang braso ng bata. Huwag na huwag mo siyang hahawakan. Ang boses ni Amihan ay hindi pa sigaw, ngunit ito'y kasing lamig at kasing talim ng yelo. Isang banta na hindi maaaring baliwalain. Humakbang siya, inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Corazon at ng kanyang pamilya. Hindi aalis ang batang ito dito, deklara niya. Tumawa si Corazon ng isang tawang mapait at puno ng pang-aalipusta. Ang kanyang mukha ay nagbago. Nawala ang pagkaawa at lumabas ang tunay na kulay ng kasakiman. At sino ka para magdesisyon yan? Kayo? Dahil lang mayaman kayo at nakatira sa ganitong klaseng bahay, akala nyo ay pwede nyo nang kunin ang hindi sa inyo? Ako ang tiyahin niya. Ako ang nag-iisang kamag-anak niya. Nasa akin ang karapatan. Karapatan? Ang salita ay lumabas sa bibig ni Amihan na parang isang sumpa. Anong karapatan ang pinagsasabi mo? Ang karapatang saktan siya? Gutumin? Itaboy? Sa gitna ng bagyo? Ang karapatan mo ay nagtatapos kung saan nagsisimula ang kanyang mga pasa. Habang nagsasalita si Amihan, marahang hinaplos ni Liwayway ang buhok ni Tala na nakasubsob pa rin sa kanyang likuran. Ang bawat panginginig ng maliit na katawan ay nagpapatigas sa determinasyon sa puso ng mag-asawa. Hindi niyo alam ang sinasabi niyo, giit ni Corazon.
Ang kanyang boses ay tumataas na. Kinikidnap niyo ang pamangkin ko. Ipapapulis ko kayo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Sige, tumawag ka ng pulis. At habang ginagawa mo iyan, tatawagan ko naman ang abogado ko, ang media at ang DSWD. Tingnan natin kung kaninong kwento ang mas paniniwalaan nila. Ang sa isang nag-aalalang tiyahin o ang sa mga pasa at sugat ng isang batang halos mamatay sa takot sa tuwing naririnig ang boses mo. Bawat salita ni Amihan ay isang pako na unti-unting pumapatay sa kumpiyansa ni Corazon. Nakita niya sa mga mata ng milyonaryo ang isang bagay na kinatatakutan niya. Hindi ito natitinag, hindi ito nadadala sa drama o sa banta. Napaatras si Corazon, ang kanyang galit ay napalitan ng isang mas madilim na emosyon. Alam niyang talo siya sa gabing ito, ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Naglakad siya patungo sa pinto, ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin kay Tala o kay Liwayway. Nakatutok ang mga ito ng diretso kay Amihan Elizalde, puno ng lason at isang pangakong hindi pa tapos. Magsisisi ka, Mr. Elizalde, bulong niya. Ang kanyang boses ay sapat lang na marinig nilang tatlo. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo at ang mga sikretong tinatago ng pamilya mo. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya at nawala sa dilim ng gabi, kasing bilis ng kanyang pagdating. Isinara ng security guard ang pinto. Ang katahimikan na bumalik ay mas mabigat kaysa sa dati. Nananatili si Tala sa likod ni Liwayway, nanginginig pa rin. Lumuhod si Liwayway at niyakap ito ng mahigpit. Tapos na, mahal. Ligtas ka na dito. Bulong niya. Tumayo si Amihan doon. Pinoproseso ang huling banta ni Corazon. Ang mga sikretong tinatago ng pamilya mo. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit iwinaksin niya ito. Ang mahalaga ngayon ay ang batang nasa mga bisig ng kanyang asawa. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Idiningial niya ang numero ng kanyang personal na abogado, isang taong sanay na sa mga imposibleng laban. Nang sumagot ito sa kabilang linya, ang boses ni Amihan ay matatag at puno ng awtoridad na gumigiba ng mga kumpanya at nagtatayo ng mga imperyo. Attorney Sandoval, simula niya. May bago tayong kliyente at gagawin natin ang lahat, para masigurong hindi na siya babalik sa impyernong pinanggalingan niya. Ang simula ng laban ay opisyal ng naitakda. At sa gitna ng malaking mansyon na yon, isang pamilyang matagal nang wasak ang nagsimulang mahanap ang dahilan para muling lumaban ng magkakasama. Ang mga sumunod na araw ay may dalang isang pekeng kapayapaan. Sa loob ng mansyon, isang munting hardin ng pag-asa ang nagsimulang mamukadkad. Nagsimula nang maging pamilyar si Tala sa bawat sulok ng bahay. Hindi pa rin siya nagsasalita, ngunit ang wika ng kanyang mga mata ay nagsisimula ng magbago. Ang dating walang katapusang takot ay napapalitan na ng bahagyang pag-uusisa at paminsan-minsan isang kislap ng pagtitiwala. Para kay Liwayway, ang bawat maliit na pagbabagong yon ay isang himala. Ang bawat sandali na hinahayaan siya ni Tala na suklayin ang buhok nito o ang bawat platong nauubos nito ng walang takot ay parang sinag ng araw na tumatagos sa makapal na ulap na bumalot sa kanyang puso. Ang katahimikan sa bahay ay hindi na katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan ng dahan-dahang paghilom. Ngunit ang kapayapaang iyon ay isang babasaging bola ng kristal at sa isang umaga, tuluyan itong nabasag. Nakaupo si Liwayway sa sala habang si Tala ay tahimik na nagdodrawing sa isang maliit na mesa sa di kalayuan. Nakabukas ang telebisyon sa isang sikat na morning talk show, ngunit ang tunog nito ay tanging palamuti lamang sa kanilang tahimik na umaga. Hanggang sa isang pamilyar na pangalan ang kanyang narinig.
Isang kaawa-awang tiyahin na si Corazon Reyes na buong tapang na ibinabahagi ang kanyang kwento. Napalingon si Liwayway sa telebisyon at doon, sa screen, nakita niya ang mukha ni Corazon. Ngunit ibang-iba ito sa babaeng galit na hinarap nila. Ang Corazon sa TV ay nakasuot ng kupasing damit. Ang buhok ay magulo ng bahagya at ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Isang perpektong larawan ng isang biktima. Kinuha po nila sa akin ang lahat. Sabi ni Corazon sa host, ang kanyang boses ay basag at puno ng hinagpis. Si Tala na lang po ang nag-iisa kong yaman sa mundo matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Mahirap lang po kami, pero masaya kami. Pinalaki ko po siya ng maayos. Isang gabi, bigla na lang siyang kinuha ng mayamang mag-asawang Elizalde. Ginagamit po nila ang kanilang pera at kapangyarihan para ilayo sa akin ang aking pamangkin. Nabitawan ni Liwayway ang hawak niyang tasa ng tsaa. Tumama ito sa mamahaling alpombra, ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa mga kasinungalingang lumalabas sa bibig ni Corazon. Bawat salita ay isang gawa-gawang kwento, bawat hikbi ay isang kalkuladong pag-arte. Ipinakita sa kamera ang isang luma at kupas na litrato ni Tala na nakangiti, isang ngiting halatang pilit. Ang host, na puno ng simpatya, ay nagtanong, "Pero may mga aligasyon na sinasaktan mo raw ang bata?" Lalong humagulgol si Corazon. Kasama po yan sa kanilang kwento para makuha nila ang kustodya. Sasaktan ko ba ang sarili kong kadugo? Inaamin ko po, paminsan-minsan ay napapalo ko siya, pero para lang po yon sa kanyang ikabubuti. Sino pong magulang o tagapag-alaga ang hindi nakagawa niyan? Naramdaman ni Liwayway na nasusuka siya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ito ang mundo na matagal na niyang tinalikuran. Ang mundo ng paghuhusga, ng mga matang mapanuri, ng mga tsismis na kumakalat na parang apoy. Pumasok si Amihan sa sala, bit-bit ang umagang dyaryo. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng mga ulap sa labas. Walang sabi-sabing inilapag niya ang dyaryo sa mesa sa harapan ni Liwayway. Ang headline, na nakasulat sa malalaking itim na letra, ay sumisigaw. Milyonaryong mag-asawang Elizalde, sangkot sa pagdukot ng bata. Sa ilalim nito ay isang malaking litrato ni Corazon na umiiyak at sa gilid ay isang lumang corporate photo nila ni Amihan kung saan sila ay nakangiti sa isang sosyal na pagtitipon. Ang kontras ay brutal. Sila ang kontrabida, si Corazon ang bida. Kasabay nito, tumunog ang telepono. At isa pa. At isa pa. Alam na ni Liwayway kung sino ang mga iyon. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad, ang mga babaeng mahilig sa eskandalo. Sinagot ni Manang Fe ang unang tawag. "Hello? Ay, Ma'am Susan?" "Opo." Hindi po totoo yan." Pinatay ni Liwayway ang telebisyon. Ang katahimikan ay biglang naging nakakabingi. Naramdaman niya ang mga pader ng kanyang santuwaryo na unti-unting gumuho. Naramdaman niya ang hiya, ang pagkabahala, ang pakiramdam na pinagtitinginan at hinuhusgahan ng buong mundo. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, napansin niya ang katahimikan ni Tala. Tumingin siya sa bata. Nakatungo ito sa kanyang papel. Hawak ang isang itim na krayola. Dahan-dahang lumapit si Liwayway at ang nakita niya ay halos dumurog sa kanyang puso. Ang drawing ni Tala ay hindi larawan ng bulaklak o bahay. Ito ay isang malaking-malaki at nakakatakot na anino na may matatalim na ngipin at galit na mga mata. Sa ilalim ng aninong iyon, may isang napakaliit na batang babae na umiiyak. Ang mga luha ay parang ulan na bumabagsak sa papel. Ang halimaw. At ang batang umiiyak. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng hiya at pag-aalala ni Liwayway sa sasabihin ng ibang tao. Napalitan ito ng isang nag-aalab na determinasyon. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa kanilang pangalan
o reputasyon. Ang laban na ito ay tungkol sa batang gumuhit ng kanyang bangungot sa isang pirasong papel. Niyakap niya si Tala mula sa likuran. Naramdaman niya ang pagkabigla ng bata, ngunit hindi ito pumalag. Nandito lang kami, bulong ni Liwayway. Hindi ka namin iiwan. Dumating si Attorney Sandoval sa kalagitnaan ng hapon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Umupo silang tatlo ni Amihan sa study room. Malakas ang media campaign ni Corazon, sabi ng abogado. At hindi lang yan. Nag-file na siya ng kaso sa korte. Isang demanda para sa kidnapping at illegal detention. That's absurd, malamig na sagot ni Amihan. Wala siyang ebidensya. Sa ngayon, wala pa. Pagtatama ni Attorney Sandoval. Ngunit ang mas nakakabahala ay ito. Inilapag niya ang isang folder sa mesa. Nag-file din siya ng petition para sa isang temporary restraining order. Tumingin si Liwayway sa abogado, hindi maintindihan. Anong ibig sabihin niyan? Huminga ng malalim si Attorney Sandoval. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ibig sabihin, habang dinidinig ang kaso, hihilingin niya sa korte na pansamantalang ilayo sa inyo si Tala at ibalik sa kanyang pangangalaga. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal kay Liwayway. Ang ideya na muling mapunta si Tala sa mga kamay ng halimaw na yon, kahit isang araw lang, ay isang bangungot na hindi niya kayang isipin. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang nakatingin siya kay Amihan. Ang hardin ng pag-asa na nagsisimula palang mamukadkad sa kanilang tahanan ay biglang nanganganib na masalanta ng isang paparating na bagyo. Ang mga salita ni Attorney Sandoval ay umalingaw-ngaw sa loob ng study room ni Amihan, isang masamang pangitain na sumira sa katahimikang pinipilit nilang buuin. Isang restraining order. Ang posibilidad na makuha muli ni Corazon si Tala, kahit pansamantala, ay isang kutsilyong direktang tumusok sa puso ng pag-asang nagsisimula pa lang tumubo sa kanilang tahanan. Matapos umalis ng abogado, ang bigat sa hangin ay halos hindi na kayang buhatin. Nakaupo si Liwayway sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang multo. Alam ni Amihan na sa isip ng kanyang asawa, inuulit nito ang pinakamasamang bangungot ng kanilang buhay, ang mawalan muli ng isang anak. Gusto niya itong lapitan, yakapin, sabihing magiging maayos ang lahat, ngunit ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Paano niya ipapangako ang isang bagay na hindi niya kontrolado? Kaya't ginawa niya ang tanging alam niyang gawin. Nagkulong siya sa kanyang opisina, ang kanyang personal na command center. Ang kanyang telepono ay halos umusok sa sunod-sunod na tawag. Sa kanyang legal team, sa kanyang mga private investigator, sa kanyang mga contacts sa media, nag-uutos, nagpaplano, naghahanap ng butas sa depensa ng kalaban. Ito ang kanyang mundo, ang digmaan na sanay siyang labanan. Dito siya ang hari. Ngunit sa kabila ng lahat ng kapangyarihan at koneksyon, may isang bagay na hindi niya kayang utusan, ang bilis ng hustisya. At habang naghihintay, nararamdaman niya ang isang pamilyar na impotensya. Isang pakiramdam na huli niyang naramdaman 5 taon na ang nakalipas. Napagod, sumandal siya sa kanyang silya at tumingin sa labas ng malaking bintanang salamin na tanaw ang kanilang malawak na hardin. At doon, nakita niya si Liwayway. Nakaupo ito mag-isa sa isang batong upuan, sa gitna ng mga rosas. Ang mga balikat nito ay nanginginig. Umiiyak ito. Hindi isang maingay na paghagulgol, kundi isang tahimik at masakit na pagtangis na tila kayang patuyuin ang bawat bulaklak sa paligid. Ang bawat pagyanig ng kanyang balikat ay parang isang suntok sa dibdib ni Amihan. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, isang maliit na figura ang lumitaw mula sa pintuan ng hardin. Si Tala.
Dahan-dahan itong naglakad sa damuhan. Ang bawat hakbang ay maingat at nag-aalangan. Sa isang kamay nito, may hawak itong isang puting bulaklak ng sampagwita na marahil ay pinitas nito sa halamanan. Huminto si Tala sa harap ni Liwayway. Hindi ito nagsalita. Iniabot lang nito ang maliit na bulaklak. Noong una, hindi napansin ni Liwayway ang bata. Ngunit nang maramdaman nito ang isang maliit na pagtapik sa kanyang braso, dahan-dahan itong nag-angat ng kanyang ulong puno ng luha. Nakita niya si Tala, nakatayo sa kanyang harapan, iniaabot ang isang munting handog ng kapayapaan. Kinuha ni Liwayway ang bulaklak. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Salamat, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Akala ni Amihan ay doon na matatapos ang eksena. Ngunit may nangyari pang kasunod. Isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Nakita ni Tala ang patuloy na pag-agos ng luha sa mga mata ni Liwayway. Ang maliit nitong mukha ay nagpakita ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Amihan dito. Pag-aalala. Itinaas nito ang kanyang maliit na kamay at sa isang napakalambot na galaw, sinubukan nitong punasan ang mga luha sa pisngi ni Liwayway. At pagkatapos, isang tunog ang lumabas sa bibig ng bata. Isang tunog na mahina, garalgal, na tila nagmula sa isang lalamunang matagal nang hindi ginagamit. Nabingyan na mo, hindi ito isang perpektong salita. Ngunit sa katahimikan ng hardin, ito'y umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Natigilan si Liwayway. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Tumingin siya kay Tala na parabang ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang bata. Anong sabi mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Muling sinubukan ni Tala. Mas malinaw na ngayon. Nanay. Sa puntong yon, ang pader na binuo ni Liwayway ay tuluyang gumuho. Ngunit hindi ito gumuho dahil sa sakit, kundi dahil sa isang napakatinding bugso ng kaligayahan. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya at sa isang mabilis na galaw, niyakap niya si Tala ng napakahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok ng bata. Ang kanyang mga luha ngayon ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng purong pasasalamat. Mula sa bintana ng kanyang opisina, napanood ni Amihan ang lahat. Nakita niya ang pagkabigla, ang pag-iyak, ang mahigpit na yakap, at narinig niya, kahit sa isip lang, ang salitang nagpabago sa lahat. Nanay. Isang kakaibang init ang kumalat sa kanyang dibdib, isang init na kayang tunawin ang pinakamatigas na yelo. Sa sandaling iyon, ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pagtalo kay Corazon. Hindi na ito tungkol sa paglilinis ng kanilang pangalan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa eksenang nasa harapan na niya. Ang pagprotekta sa isang babaeng muling natututong ngumiti at sa isang batang muling natututong magtiwala. Hindi niya namalayan, isang mainit na likido ang gumulong sa kanyang pisngi. Isang solong butil ng luha. Ang unang luha ni Amihan Elizalde sa loob ng 5 taon. Pinunasan niya ito ng mabilis, ngunit ang pakiramdam ay nanatili. Isang panibagong lakas, isang hindi matitinag na determinasyon. Habang nakatayo siya roon, may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, may nag-iwan po nito para sa inyo sa reception. Sabi nito. Iniaabot ang isang simpleng brown envelope na walang pangalan ng nagpadala. Kinuha ito ni Amihan. Ang kanyang isip ay puno pa rin ng nangyari sa hardin. Nang makaalis ang sekretarya, binuksan niya ang sobre. Sa loob, may 2 bagay. Ang una ay isang luma at medyo naninilaw na litrato. Isang construction site ito. At kitang-kita sa isang malaking karatula ang logo ng Elizalde Corporation. Ang pangalawa ay isang gupit na balita mula sa isang lumang dyaryo. Ang headline ay nakasulat sa makapal na letra. Trahedya sa Elizalde Construction Site. Ikinamatay ng mag-asawa.
Tinitigan ni Amihan ang litrato at ang balita. Nangunot ang kanyang noo. Wala siyang maalalang anumang malaking trahedya sa kanilang mga proyekto. Ngunit habang tinititigan niya ang petsa sa dyaryo, isang malamig na kaba ang dahan-dahang gumapang sa kanyang likuran. Dala ang isang tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Ano ang koneksyon nito sa kanya? At sino ang nagpadala nito? Ang silid hukuman ay malamig at walang kaluluwa. Ang bawat bulong ay umietso, ang bawat ubo ay isang malakas na ingay. Para kay Amihan Elizalde, na sanay sa mga naglalakihang boardroom kung saan ang kanyang salita ang batas, ang lugar na ito ay nakakapanibago. Dito, siya ay hindi ang hari. Dito, siya ay isang panig lamang sa isang laban na hindi kontrolado ng kanyang pera. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang mamahaling suit ay parang isang baluti. Sa kanyang tabi, si Liwayway ay tahimik. Ang mga kamay nito ay magkadaop sa kanyang kandungan. Ang tanging nagbibigay lakas sa kanya ay ang init ng balikat ng kanyang asawa na nakadikit sa kanya. Ipinangako niya sa sarili na uuwi sila mula dito na dala ang magandang balita para kay Tala. Nagsimula ang pagdinig. Unang nagsalita si Attorney Sandoval. Mahusay at puno ng kumpiyansa, iprinesenta niya ang kanilang panig. Inilatag niya ang mga medical records ni Tala, ang mga litrato ng mga pasa, ang testimonya ng child psychologist na nagsasabing ang bata ay dumanas ng matinding trauma. Sa bawat ebidensyang ipinapakita, nararamdaman ni Amihan ang paglakas ng kanilang kaso. Ang katotohanan ay nasa panig nila. Paano sila matatalo? Pagkatapos, tumayo ang abogado ni Corazon. Isang lalaking may matalas na mga mata at isang ngangiting tila laging may tinatagong patalim. Your Honor, simula nito, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Narinig po natin ang panig ng mga Elizalde, isang kwento ng kabayanihan, di umano, isang mayamang Ginoo na nagligtas sa isang kaawa-awang bata. Napakaganda pakinggan, ngunit may isang tanong na bumabagabag sa aking isipan. At marahil sa isipan din ng lahat dito. Bakit? Huminto ito, hinahayaang lumubog ang tanong sa isipan ng lahat. Bakit biglang magkakaroon ng interes ang isang bilyonaryo? Isang taong abala sa pagpapalago ng kanyang imperyo sa isang batang kalye? Awa? O baka naman may mas malalim na dahilan? Tumingin ng diretso ang abogado kay Amihan. Mr. Elizalde, pamilyar po ba sa inyo ang mga pangalang Renato at Lilia de Magiba? Nangunot ang noo ni Amihan. Ang mga pangalan ay hindi pamilyar. Umiling siya. Nagpatuloy ang abogado. Sila po, Your Honor, ang mga yumaong magulang ni Tala. Isang malamig na kaba ang biglang naramdaman ni Amihan. Tala de Magiba. At paano sila namatay kamo? Tanong ng abogado sa sarili. Naglakad ito patungo sa lamesa at kinuha ang isang folder. Namatay po sila sa isang malagim na aksidente. Halos 6 na taon na ang nakalipas. Binuksan niya ang folder at ang inilabas niya mula roon ay isang pamilyar na larawan at isang gupit na balita. Ang parehong litrato, ang parehong headline na nasa sobrang natanggap ni Amihan. Isang aksidente, Your Honor, na nangyari sa isang construction site. Isang crane ang bumagsak dahil sa kapabayaan. Isang crane na pag-aari ng isang kumpanya. Huminto siyang muli. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Amihan. Ang pangalan ng kumpanya, Elizalde Corporation. Kung ang isang bomba ay sumabog sa gitna ng korte, marahil ay hindi yun magiging kasing lakas ng epekto ng mga salitang yon kay Amihan. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang sobre. Ang litrato. Ang headline. Hindi iyon isang random na paninira. Iyon ay isang babala. Ang mga sikretong tinatago ng pamilya mo. Ang banta ni Corazon. Ang lahat ng tunog sa paligid ay humina.
Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang sariling puso. Sinubukan niyang halongkatin ang kanyang alaala. Isang aksidente 6 na taon na ang nakalipas. Napakaraming proyekto ng kanyang kumpanya. Imposibleng maalala niya lahat. Ngunit ang pangalan, di magiba. Hindi po ito pagtulong, Your Honor. Sigaw ng abogado, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang isang hatol. Ito po ay pagbabayad utang, isang desperadong pagtatangka na takpan ng isang madugong sikreto. Ginamit ni Mr. Elizalde ang kanyang pera para patahimikin ang kaso noon. At ngayon, sinusubukan niyang gamitin ulit ang kanyang pera para kunin ang nag-iisang buhay na ebidensya ng kanyang kapabayaan, ang batang si Tala. That's a lie! Sigaw ni Atty. Sandoval, ngunit ang kanyang boses ay natabunan na ng ingay. Hindi na makagalaw si Amihan. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Ang mundo ay umikot. Ang teorya ng abogado ay isang kasinungalingan. Hindi niya alam. Ngunit ang katotohanan ng aksidente, totoo ba iyon? Posible bang ang kumpanya niya ang may kasalanan sa pagkamatay ng mga magulang ni Tala? Ang ibig sabihin ba nito, ang buong pagkikita nila, ang pagligtas niya sa bata, ay isang tadhanang binuo ng isang kasalanang hindi niya alam na nagawa niya? Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang akusasyon ng abogado, kundi ang tingin na ibinigay sa kanya ni Liwayway. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pagkalito, puno ng sakit. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang maliit ngunit matalim na binhi ng pagdududa. Ang mga mata nito ay nagtatanong, hindi sa salita, kundi sa isang paraan na mas masakit pa. Totoo ba, Amihan? Alam mo ba ito? Ito ba ang dahilan kung bakit mo siya inuwi? Ang tiwalang nagsisimula pa lang muling mabuo sa pagitan nilang dalawa ay biglang nagkalamat. At ang lamat na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang hatol na maaring ibigay ng korte. Order! Order in the court! Sigaw ng hukom. Paulit-ulit na ipinapalo ang kanyang gavel. Tumingin ang hukom kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng bagong pagsisiyasat. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga ebidensyang inilatag. Dahil sa bigat ng mga bagong impormasyong ito, deklara ng hukom, ipinagpapaliban ko ang pagdinig na ito. Kailangan ng korte ng mas maraming oras para imbestigahan ang mga aligasyong ito. Napatulala si Amihan. Talo. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa araw na ito, malinaw na talo sila. Habang pinapalabas sila ng silid, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. Nakita niya si Corazon Reyes sa kabilang panig, nakatayo sa tabi ng kanyang abogado, at sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Corazon. Hindi isang malaking ngiti, isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit puno ng tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, sinabi ko sa'yo, hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ang biyahe pauwi mula sa korte ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Mas masahol pa ito sa sigawan. Ang katahimikang ito ay may sariling bigat. Isang presyon na unti-unting dumudurog sa dibdib ni Liwayway. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga gusali at ilaw ng siyudad na mabilis na lumalampas, isang magulong tanawin na sumasalamin sa nagwawala niyang isipan. Elizalde Corporation. Ang pangalan ng kumpanya ng kanyang asawa na dati simbolo ng kanilang tagumpay, ngayon ay tunog ng isang sumpa. Ang pangalan ni Tala na nagdala ng bagong pag-asa, ngayon ay konektado sa isang nakaraang hindi niya alam na umiral. Sumulyap siya kay Amihan. Nakatutok ito sa kalsada, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang panga ay matigas. Ang kanyang mukha ay isang maskarang hindi mabasa. Ngunit alam ni Liwayway, sa likod ng maskarang iyon, nagtatago ang isang sikreto.
O marahil, isang katotohanang kahit siya mismo ay takot harapin. Amihan! Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay namamaos. Lumingon ito sa kanya saglit. "We'll talk at home, Liway," sabi nito. Ang boses ay pagod. Ngunit ang pag-uusap na yon ay hindi nangyari. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ni Manang Fe na may pag-aalala sa mukha. Ngunit ang hinanap agad ng mga mata ni Liwayway ay si Tala. Nakita niya ito sa may sala. Nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang mga tuhod. Nang makita siya ni Tala, hindi ito tumakbo para salubungin siya gaya ng dati. Hindi rin ito ngumiti. Nanatili lang ito roon. Ang mga mata ay puno ng pag-iingat, na parang isang hayop na nasaktan at natatakot ng muling magtiwala. Naramdaman ng bata. Naramdaman nito ang bigat at dilim na dala nila pauwi. Ang realisasyong yon ay isa na namang patalim sa puso ni Liwayway. Ang kanilang gulo ay nagsisimula nang manakit sa batang gusto nilang protektahan. Dumaan si Amihan sa kanilang tabi, dumiretso sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Isang malakas na click ang narinig, na parang isang seldang ikinandado. Iniwan si Liwayway na mag-isa sa gitna ng sala, kasama ang isang batang natatakot at ang libu-libong tanong na walang sagot. Kinagabihan, hindi bumaba si Amihan para maghapunan. Si Liwayway at Tala ay kumain sa katahimikan. Matapos patulugin ang bata, alam ni Liwayway na hindi na niya kayang palipasin pa ang gabi nang walang ginagawa. Kailangan niyang harapin ang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang mag-asawa. Pinuntahan niya ang kanilang silid-tulugan. Madilim ito at malamig. Ilang saglit pa, pumasok si Amihan. Hinubad nito ang kanyang coat at niluwagan ang kanyang kurbata. Gumagalaw na parang isang robot. "Amihan, mag-usap tayo," sabi ni Liwayway. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang nanginginig na boses. "Pagod ako, Liway. Bukas na lang," sagot nito. Hindi siya tinitingnan. "Hindi. Ngayon na," giit niya. "Sabihin mo sa akin ang totoo. Alam mo ba?" Humarap ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagod at frustrasyon sa mga mata nito. "Ang alin?" "Na may aksidenteng nangyari 6 na taon na ang nakalipas sa isa sa daan-daang proyekto ko?" "Hindi, Liwayway. Hindi ko alam. Paano ko malalaman ang lahat ng bagay? Pero bakit ngayon lang lumabas to? Bakit eksakto sa panahong nasa atin si Tala? Hindi ko alam. Yan din ang gusto kong malaman." Sigaw ni Amihan. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. "Ginagawa ko na ang lahat. Nag-uutos na ako ng investigasyon. Pero hindi mo ba maintindihan? Sinisira nila tayo. Ginagamit nila ang nakaraan para sirain ang kasalukuyan. Ngunit hindi iyon ang gustong marinig ni Liwayway. Hindi ang luhika ng isang CEO. Ang kailangan niya ay ang katapatan ng isang asawa. Ang nakaraan? Tumawa siya ng isang tawang walang saya. "Hindi lang ito basta nakaraan, Amihan. Ito ang dahilan kung bakit ulila si Tala. Ito ang dugo sa mga kamay ng kumpanya mo. At kung hindi mo man ito alam noon, alam mo na ngayon. Sabihin mo sa akin, Amihan, habang nakatingin ka sa mga mata ko." Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa luha at galit. "Nang pulutin mo siya sa ulan, ano ang tunay mong naramdaman? Awa? O baka naman, konsensya?" Ang mga salita ay tumama kay Amihan na parang sampal. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sakit, isang sugat na mas malalim pa sa galit. "Hindi mo ba talaga ako kilala, Liwayway?" At iyon na ang huling salita. Ang tanong na yon, doon na tuluyang gumuho ang tulay sa pagitan nila. "Hindi ko na alam, Amihan." Bulong ni Liwayway, ang kanyang sama ng loob ay umaapaw. "Ang alam ko lang, ang lalaking pinakasalan ko ay nawala 5 taon na ang nakalipas. At ang lalaking kaharap ko ngayon, hindi ko na alam kung kaya ko pa siyang pagkatiwalaan." Ang huling salita ay binitawan niya na parang isang hatol.
Nakita niya ang sakit sa mukha ni Amihan bago ito muling magtago sa likod ng isang malamig na maskara. Walang imik, tumalikod si Amihan at lumabas ng kanilang kwarto. Narinig ni Liwayway ang mga yabag nito palayo, papunta sa direksyon ng opisina nito. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay muling umalingaw-ngaw. At sa pagkakataong ito, naramdaman ni Liwayway na hindi lang isang pinto ang isinara, kundi ang puso na rin ng kanyang asawa. Naiwan siyang mag-isa sa malaki at malamig na silid. Niyakap niya ang kanyang sarili, ngunit walang init na mahanap. Sa gabing iyon, sa gitna ng kanilang mansyon, si Liwayway Elizalde ay mas naging malungkot pa kaysa noong mga panahong mag-isa lang talaga siya. Dahil ngayon, alam na niya kung ano ang pakiramdam na mag-isa kahit may kasama. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, sinubsob ni Amihan ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang mga salita ni Liwayway ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Konsensya. Ilang saglit siyang nanatili roon bago niya itinulos ang sarili. Ang sakit ay naging panggatong sa kanyang determinasyon. Kung hindi siya kayang paniwalaan ng sarili niyang asawa, kung gayon, hahanapin niya ang katotohanang magpapatunay sa lahat. Binuksan niya ang kanyang laptop. Gamit ang kanyang mga resources, sinimulan niyang halungkatin ang lahat ng files ng Elizalde Corporation mula 6 na taon na ang nakalipas. Hinanap niya ang proyekto, hinanap niya ang report ng aksidente. At doon, sa isang nakatagong digital folder, nakikita niya ang isang pangalan. Ang pangalan ng project manager na in charge sa site noong mangyari ang trahedya. Isang lalaking bigla na lang nag-resign at nawala matapos ang insidente. Ang pangalan niya, Danilo Reyes. Isang mabilis na background check ang ginawa niya. At sa loob lamang ng ilang minuto, lumabas ang resulta. Isang resulta na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Si Danilo Reyes ay may isang pinsan na madalas nitong tulungan sa pinansyal. Isang pinsang nagngangalang Corazon Reyes. Ang bahay ay muling naging malamig. Para kay Tala, ang lamig ay hindi lang sa hangin. Nararamdaman niya ito sa sahig na kanyang tinatapakan, sa mga pader na dati parang nakangiti sa kanya, at higit sa lahat, sa mga mata ng mga taong nagsimula na niyang tawaging pamilya. Wala na ang mga ngiti ni Nanay Liwayway. Napalitan ito ng isang malungkot na ulap na hindi niya maintindihan. Ang dating mainit nitong yakap ay parang may yelo na ngayon. Ang boses naman ni Tatay Amihan ay parang kulog. Hindi ito sumisigaw sa kanya, pero naririnig niya itong nakikipag-usap sa telepono sa loob ng opisina nito, at ang bawat salita ay mabigat at galit. Hindi niya alam kung ano ang kanyang ginawa. Nagbago ba ang isip nila? Ibabalik na ba siya sa madilim na eskinita? Ang mga tanong ay parang maliliit na bubuyog na umiikot sa loob ng kanyang ulo. Gumagawa ng isang ingay na hindi niya mapatigil. Isang hapon, habang nag-iisa siyang naglalaro ng mga building blocks sa may sala, may tumawag sa gate. Isang delivery man na nakasuot ng helmet at may dalang isang maliit na kahon. Nakita siya nito mula sa bintana. Ngumiti ito sa kanya at kumaway. Ngunit nang itaas nito ang visor ng kanyang helmet, nakita ni Tala ang mga matang iyon. Ang mga mata ng halimaw. Si Tita Corazon. Ang lahat ng hangin ay tila ninakaw mula sa maliit niyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Gusto niyang sumigaw, tumakbo, magtago sa likod ni Nanay Liwayway. Ngunit ang kanyang mga paa ay parang napako sa sahig. Mabilis na iniabot ni Corazon ang kahon kay Manang Fe na walang kamalay-malay. Ngunit bago ito tuluyang umalis, muli itong tumingin kay Tala. Ang nangiti ay nawala. Ang kanyang mga labi ay halos hindi gumalaw. Ngunit nabasa ni Tala ang mga salitang binitiwan nito na parang isang sumpa. Babalikan kita. Pagkatapos ay sumakay na ito sa kanyang motor at umalis. Para kanino po ito? Tanong ni Manang Fe sa sarili. Tinitingnan ng kahon na walang pangalan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Tala.
Nakapikit siya. Ngunit sa dilim ng kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Corazon. Ang mga bulong nito ay bumabalik. Sila ang pumatay sa magulang mo. Babalikan kita. At sa kanyang panaginip, ang mga bulong ay naging isang bangungot. Nasa isang madilim na lugar siya. Umuulan ng malakas. Nakita niya ang isang malaking bakal na parang kamay ng isang higante. Dahan-dahang bumabagsak mula sa langit. Sa ilalim nito, may dalawang anino. Isang lalaki at isang babae. Hindi niya makita ang kanilang mga mukha. Ngunit alam niya. Alam niyang sila iyon. Sumisigaw siya. Ngunit walang boses na lumalabas. Pagkatapos, ang eksena ay nagbago. Nakatayo na. Sa harapan niya si Tita Corazon. Tumatawa. Kasalanan nila, sabi nito. Kasalanan ng tatay amihan mo. At sa likod ni Corazon, nakita niya si Nanay Liwayway at tatay amihan. Ang kanilang mga mukha ay galit. Nakaturo sa kanya. Umalis ka. Hindi ka namin anak. Nagising si Tala na humihingal. Ang buong katawan ay basang-basa ng pawis. Nanginginig siya sa takot. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at tahimik na umiyak sa ilalim ng kanyang kumot. Ang mga taong nagligtas sa kanya. Sila rin ba ang halimaw? Kinabukasan, ang takot ay naging isang pader sa pagitan niya at ni Liwayway. Tala anak, halika dito. Malambing na tawag ni Liwayway. Nakalahad ang mga braso para sa isang yakap. Ngunit sa halip na lumapit, umurong si Tala. Ang imahe mula sa kanyang panaginip, ang galit na mukha ni Liwayway, ay sariwa pa sa kanyang isipan. Paano kung totoo iyon? Paano kung magalit din ito sa kanya sa totoong buhay? Nakita niya ang sakit at pagkalito sa mga mata ni Liwayway nang ibaba nito ang kanyang mga braso. Mas lalong nakonsensya si Tala, ngunit mas nanaig ang kanyang takot. Tumakbo siya at nagtago sa kanyang silid. Sa paglipas ng mga araw, lalo siyang naging tahimik at malayo. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, nahagip ng kanyang tingin ang isang litrato na nakasabit sa pader, isang family picture. Si Tatay Amihan at Nanay Liwayway, nakangiti, magkayakap, isang masayang pamilya, isang pamilyang hindi siya kasali, isang pamilyang sinira niya, o baka sila ang sumira sa kanya. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang mga bulong ni Corazon at ang tensyon sa bahay ay naghahalo-halo. Lumilikha ng isang nakakatakot na bagyo sa loob niya. Lumapit siya sa litrato, ang kanyang paghinga ay bumibilis. Hinawakan niya ito. Kasalanan niyo, bulong niya. Inuulit ang salita ng halimaw sa kanyang pagkalito at takot. Hindi niya namalayang humigpit ang kanyang hawak. Nadulas ang litrato sa kanyang mga kamay. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Natigilan si Tala, nakatitig sa nabasag na frame sa sahig. Ang masayang mukha ni na Amihan at Liwayway ay nabiyak sa gitna. Tala, anong nangyari? Ang boses ni Liwayway ay nagmumula sa ibaba. Narinig nito ang tunog. Paparating na ito. Panik. Purong panik ang bumalot kay Tala. Magagalit ito. Siguradong magagalit ito. Itataboy na siya. Ibabalik na siya. Mabilis siyang tumalikod para tumakbo. Ngunit sa kanyang pagmamadali, natapakan niya ang isang piraso ng basag na salamin. Isang matalas na kirot ang kanyang naramdaman. Nang dumating si Liwayway sa itaas, ang nakita niya ay si Tala na nakaupo sa sahig, umiiyak, at ang sahig sa paligid ng nabasag na litrato ay may bahid ng dugo. Diyos ko, Tala! Sigaw ni Liwayway, puno ng pag-aalala. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa tabi ng bata. Hindi niya pinansin ang nabasag na litrato. Ang kanyang buong atensyon ay nasa umiiyak na bata. Huwag po kayong magalit, hikbi ni Tala. Shh! Hindi ako galit, anak. Hindi ako galit. Pag-alo ni Liwayway, ang kanyang boses ay nanginginig. Tingnan natin ang sugat mo.
Hinawakan niya ng maingat ang braso ni Tala para alalayan ito. Ngunit sa paghawak niya, may naramdaman siyang maliliit na bukol sa balat nito. Itinaas niya ang manggas ng damit ng bata. At doon, sa maputing balat ni Tala, nakita ni Liwayway ang isang bagay na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Ilang maliliit at bilog na pasa. Mga pasang sariwa pa. Mga pasang wala doon kahapon. Mga pasang halatang galing sa mahigpit na pagdiin ng maliliit na kuko sa sariling balat. Ang araw ng muling pagdinig ay dumating na parang isang magnanakaw sa gabi. Tahimik, mabilis, at nagnakaw ng lahat ng natitirang pag-asa. Para kay Amihan, ang mga nagdaang araw ay isang impyerno. Kahit natuklasan niya ang koneksyon ni Corazon sa project manager na si Danilo Reyes, hindi pa rin nila ito mahanap. Tila naglaho itong parang bula. At habang wala silang matibay na ebidensya para patunayang nagsabwatan na ang dalawa, ang lahat ng impormasyon niya ay mananatiling isang teorya lamang sa mata ng korte. Pumasok sila sa silid hukuman, ngunit ngayon, ang pakiramdam ay ibang-iba na. Ang kumpiyansang dala nila noong una ay napalitan na ng isang mabigat na kaba. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay iba na rin. Hindi na ito simpleng pag-uusisa, ito ay paghuhusga. Sa kabilang panig nakaupo si Corazon, muling suot ang kanyang maskara ng pagiging biktima. Ngunit sa likod ng mga pekeng luha, nakita ni Amihan ang isang kislap ng pananabik, ang kislap ng isang asong malapit nang makuha ang kanyang gusto. Ang pagdinig ay mabilis at brutal. Inilatag ng abogado ni Corazon ang kanilang mosyon para sa temporary restraining order, gamit ang dalawang pangunahing argumento. Una, ang conflict of interest ni Amihan. Your Honor, paano natin mapagkakatiwalaan ang kapakanan ng bata sa mismong tao na ang kumpanya ay responsable sa pagkamatay ng kanyang mga magulang? Ito ay parang paglalagay ng tupa sa kulungan ng lobo. Pangalawa, ang lumalalang kalagayan ni Tala. Ipinresenta nila ang testimonya ng isang court-appointed social worker na bumisita sa mansyon. Ayon sa report nito, si Tala ay withdrawn, fearful, and showing signs of emotional distress. Ginamit din nila ang insidente ng nabasag na family picture bilang ebidensya ng pagiging marahas at hindi matatag ng bata sa ilalim ng pangangalaga ng mga Elizalde. Your Honor, pagtatapos ng abogado ni Corazon, ang bata ay nalilito. Ang bata ay nasasaktan. Kailangan niyang bumalik sa pamilyar na kapaligiran sa nag-iisang taong tunay na nagmamahal at nakakakilala sa kanya, ang kanyang tita Corazon. Bawat salita ay isang gawa-gawang kasinungalingan, ngunit sa mata ng batas na walang nakakakita sa mga pasa sa kaluluwa, ang lahat ng ito ay lohikal. Nang tinanong ng hukom si Atty. Sandoval kung meron silang maipipresentang ebidensya para pabulaanan ang koneksyon ng Elizalde Corp. Sa aksidente, umiling lang ito. Wala pa. At doon, ipinukpok ng hukom ang kanyang gavel. Ang tunog ay hudyat ng kanilang pagkatalo. Dahil sa mga sirkumstansyang nakalatag, deklara ng hukom, ang kanyang boses ay walang emosyon. Ang korte ay nagbibigay ng pansamantalang kustodya kay Miss Corazon Reyes. Epektibo bukas ng umaga, si Miss Reyes ay may karapatang bisitahin at isama ang bata tuwing Sabado at Linggo, habang ang kaso ay patuloy na nililitis. Ang desisyong ito ay para sa kapakanan ng bata. Para sa kapakanan ng bata. Ang mga salitang yon ay parang isang insulto, isang biro, isang napakasakit na kabalintunaan. Natulala si Amihan? Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang ibigay si Tala pabalik sa halimaw na yon, kahit isang minuto lang, ay isang bagay na ipinangako niyang hindi mangyayari. At ngayon, nabigo siya. Napalingon siya kay Liwayway. Ang kanyang asawa ay nakatitig sa kawalan. Ang mukha ay walang kulay. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw.
Tila ang huling hibla ng lakas na pinanghahawakan nito ay tuluyan ng naputol. Ang gabi sa mansyon ay binalot ng isang mabigat at nakakamatay na katahimikan. Walang nagsasalita, walang kumikibo. Kahit ang mga kasambahay ay naglalakad na parang mga anino, takot na gumawa ng ingay. Ang buong bahay ay nagluluksa. Nakaupo sina Amihan at Liwayway sa sala sa magkabilang dulo ng mahabang sofa. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malawak na bangin na walang tulay. Nawala na ang pader ng galit na itinayo ni Liwayway. Napalitan ito ng isang basag na bintana ng kawalan ng pag-asa. Kasalanan ko to, basag ni Amihan sa katahimikan. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Dapat inalam ko. Dapat inimbestigahan ko kaagad. Dahan-dahang lumingon si Liwayway sa kanya. Ang mga mata nito ay tuyo, na para bang naubos na ang lahat ng luha. Walang may kasalanan, Amihan, sabi nito. Ang boses ay pagod. O baka, tayong dalawa, masyado tayong naging masaya. Nakalimutan nating ang mundo ay hindi isang fairy tale. Lumapit ito sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang paghawak na yon ay hindi nagpapatawad, hindi rin nag-aakusa. Ito ay isang pagkilala sa kanilang parehong pagkatalo. Isang pagsasama sa gitna ng kanilang pighati. Ang sama ng loob ay nawala. Natabunan ng isang mas malaki at mas nakakatakot na damdamin, ang takot na mawala si Tala. Sabay silang tumayo at naglakad papunta sa silid ni Tala. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Sa ilalim ng malabong ilaw mula sa lampshade, nakita nila ang bata. Hindi ito natutulog. Nakaupo ito sa isang sulok ng kanyang kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, ang kanyang maliit na katawan ay marahang nanginginig. Hinihintay nito sila. Alam nito, ang tanawing iyon ang tuluyang dumurog sa puso ni Amihan. Lumapit sila. Lumuhod si Liwayway sa harap ng bata, habang si Amihan naman ay naupo sa gilid ng kama. Tala, simula ni Liwayway, ngunit ang kanyang boses ay nabasag. Tumingala si Tala. Ang mga mata nito ay hindi natakot. Ang mga ito ay blanko, resignasyon. Ito ang mga mata ng isang batang sanay ng iwanan, sanay ng masaktan. Dahan-dahang lumuhod si Amihan sa sahig, sa tabi ni Liwayway para maging kapantay niya ang bata. Ang makapangyarihang si Amihan Elizalde, na hindi kailanman lumuhod sa harap ng kahit sino, ay nakaluhod ngayon sa harap ng isang batang basahan na pinulot niya sa ulan. Tinitigan niya ang mga mata ni Tala. At sa mga matang yon, nakita niya hindi lang ang bata, kundi ang sarili niyang kabiguan. Anak, ang salita ay hirap na lumabas sa kanyang lalamunan. Patawarin mo ako. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang pera, ang kapangyarihan, ang pride. Ang natira na lamang ay isang ama, isang ina, at isang anak na nasa bingit ng paghihiwalay. Sa gabing iyon, sa loob ng marangyang mansyon, naramdaman ng pamilyang Elizalde na nawala na sa kanila ang lahat. Kinabukasan, habang naghahanda sila sa pinakakinatatakutan nilang sandali. Habang binibihisan ni Liwayway si Tala ng damit na isusuot nito, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Huminto si Tala sa gitna ng silid. Tumingin siya kay Liwayway. Pagkatapos ay tumingin siya kay Amihan na nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mga maliliit na kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Huminga siya ng malalim na para bang kumukuha ng lahat ng lakas sa kanyang maliit na katawan. Tumingin siya ng diretso sa kanilang mga mata. At sa isang boses na malinaw at matatag, sinabi niya ang mga salitang magbabago sa takbo ng lahat. Ayokong sumama sa kanya. Sasabihin ko ang totoo. Ang huling pagdinig. Para kay Liwayway, ang mga salitang iyon ay parang isang hatol at isang dasal na pinagsama. Ito na ang katapusan. Dito magkakaalaman
kung ang munting sinag ng araw na pumasok sa kanilang tahanan ay mananatili o tuluyang lalamunin ng dilim. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Amihan. Sa kabilang banda naman, hawak niya ang kamay ni Tala. Ang maliit na kamay na yon, na minsang nanginginig sa takot, ay nakakuyom ngayon ng may kakaibang determinasyon. Ang mga salitang binitiwan nito kahapon, "Sasabihin ko ang totoo," ay naging isang apoy na muling nagpaalab sa namamatay na pag-asa sa puso ni Liwayway. Nagsimula ang sesyon. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat at halos hindi ka makahinga. Unang nagsalita ang abogado ni Corazon. Inilalatag ang kanyang huling mga argumento. Muli nitong binuhay ang isyu ng aksidente. Ipinipinta si Amihan hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang may kasalanan na sinusubukang bilhin ang kanyang kapatawaran. "Isipin niyo po, Your Honor," sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng drama habang nakaturo kay Amihan. Ang bawat laruan, bawat damit, bawat pagkain na ibinibigay niya sa bata ay hindi nagmumula sa pagmamahal, kundi sa dugong pera. Pera na naging kabayaran sa buhay ng mga magulang ni Tala. Hindi po ba isang kalapastanganan na hayaan nating palakihin ang batang ito ng mismong anino ng taong may pananagutan sa kanyang pagkaulila? Bawat salita ay parang isang batong ibinabato sa kanila. Nararamdaman ni Liwayway ang bawat hagupit. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mata kung paano tumungo si Amihan. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng buong mundo. Talo na sila. Paano nila lalabanan ang isang multo? Ang batang si Tala ay hindi isang anak para sa kanila. Patuloy ng abogado. Siya ay isang tropeyo ng kanilang pagkakasala. Isang paraan para makatulog sila ng mahimbing sa gabi. "Objection, Your Honor. This is pure speculation," sigaw ni Attorney Sandoval. "Sustained, counsel. Stick to the facts," sabi ng hukom. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang lason ay naikalat na sa isipan ng lahat sa loob ng silid. Natapos magsalita ang abogado. Umupo ito na may isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Alam niyang nanalo na siya. Tumingin si Liwayway kay Amihan. Nakita niya sa mukha ng kanyang asawa ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, ang pagsuko. At pagkatapos, tumingin siya kay Tala. Ang bata ay nakatingin sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong, naghihintay. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-init sa loob ni Liwayway. Isang apoy na mas malakas kaysa sa kanyang takot, mas malakas kaysa sa kanyang hiya, at mas malakas kaysa sa kanyang pighati. Ang apoy ng pagiging isang ina. Dahan-dahan, tumayo siya. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Maging si Amihan ay nagulat. "Your Honor," sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. "Maari po ba akong magsalita?" Tumingin sa kanya ang hukom, may bahid ng pagtataka. "Mrs. Elizalde," saglit lang po, bilang isang ina. Pagdidiin niya sa huling salita. Nag-isip ang hukom sandali, pagkatapos ay tumango. "Sige, binibigyan kita ng 5 minuto." Huminga ng malalim si Liwayway. Hindi niya tiningnan ang abogado ni Corazon. Hindi niya tiningnan ang mga mapanghusgang mata ng mga tao. Tumingin siya ng diretso sa hukom. Isang babae rin, isang ina rin marahil. "Your Honor," simula niya, "ako po ay isang ina na namatayan ng anak." Ang katahimikan sa korte ay lalong lumalim. 5 taon po akong namuhay na parang isang patay. Ang aming bahay, ang mansyon na sinasabi nilang simbolo ng aming kapangyarihan, ay naging isang malamig na musoleo. Walang tawa, walang buhay, tanging mga alaala na lang ng aming nawalang anghel. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang mamuo, ngunit hindi niya hinayaang bumagsak ang mga ito. At isang gabi, sa gitna ng isang malakas na unos, dumating ang isa pang anghel. Isang basang-basa,
takot na takot at sugatang anghel. Ang pangalan niya ay Tala. Tumingin siya sandali kay Tala at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi po namin alam ang tungkol sa aksidente at ngayong alam na namin, dala-dala namin ang bigat nito araw-araw. Hindi po namin mababago ang nakaraan, ngunit ang pagdating ni Tala sa buhay namin ay hindi kabayaran sa isang utang. Ito po ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na muling matutong magmahal. Isang pagkakataon na muling maging isang pamilya. Si Tala po ang nagbalik ng nangiti sa aking mga labi. Siya ang unang nagsabi sa akin ng nanay matapos ang 5 taon ng katahimikan. Siya ang nagturo sa amin na ang paghilom ay posible kahit sa pinakamalalalim na sugat. Tumingin siya ngayon kay Corazon. Ang kanyang mga mata ay hindi na takot, kundi puno ng isang matatag na kapangyarihan. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa hukom. Sinasabi po nila na wala kaming karapatan sa kanya dahil hindi namin siya kadugo. Marahil po ay tama sila sa mata ng batas, pero sa mata po ng isang pusong muling natutong tumibok dahil sa kanya. Huminto siya, hinahayaan ang bawat salita na magkaroon ng bigat. Hindi dugo at laman ang batayan ng pagiging ina, kundi ang pag-ibig na kayang maghilom ng anumang sugat. Ang huling pangungusap ay binitiwan niya ng may buong paninindigan. Ang katahimikan sa korte ay ganap. Maging ang abogado ni Corazon ay natigilan. Umupo si Liwayway. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Naramdaman niya ang mahigpit na pagpisil ni Amihan sa kanyang kamay. Isang pagpisil na puno ng paghanga, pasasalamat at pagmamahal na matagal na nilang nawala. Ngunit ang pinakamahalagang reaksyon ay hindi nagmula sa hukom o sa kanyang asawa. Sa gitna ng katahimikan, isang maliit na silya ang gumalaw. Isang maliit na figura ang tumayo. Si Tala. Ang kanyang mga mata na dati laging nakayuko ay nakatingin ngayon ng diretso sa hukom. Ang kanyang munting katawan ay hindi na nanginginig. Sa isang boses na maliit ngunit malinaw at buo, nagsalita siya. Gusto ko rin pong magsalita. Ang buong silid hukuman ay natigilan. Para kay Amihan, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lahat ng ingay, ang lahat ng paghuhusga, ang lahat ng takot ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang munting bituin, si Tala, na nakatayo ng buong tapang sa gitna ng korte. Ang hukom ay halatang nagulat. Bata, sigurado ka ba? Tumango si Tala, isang matatag na tango. Very well, sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Ipinatawag niya ang child psychologist na kanina pa naka-standby. Samahan mo ang bata. Inalalaya ng psychologist si Tala patungo sa witness stand. Napakaliit nitong tingnan sa malaking upuan na yon. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. Inabot sa kanya ang mikropono. Tala, mahinang tanong ng hukom. Maaari mo bang sabihin sa amin, sa sarili mong mga salita, kung saan mo gustong tumira? Lumingon si Tala. Tumingin muna siya kay Corazon at sa unang pagkakataon, nang magtama ang kanilang mga mata, hindi si Tala ang umiwas. Nakita ni Amihan ang isang kislap ng takot sa mga mata ni Corazon. Pagkatapos, lumingon si Tala sa kanila ni Liwayway. At sa isang saglit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na nagsasabing, kaya ko to. Humarap siyang muli sa hukom. Gusto ko po. Kina Nanay Liwayway at Tatay Amihan. Ang mga salitang Tatay Amihan ay tumama sa kanya na parang isang alon ng init. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagdududa, tinawag pa rin siya nitong ama. Objection, Your Honor. The child is clearly brainwashed. Sigaw ng abogado ni Corazon. Tumatayo. Sit down, counsel.
Hayaan nating magsalita ang bata. Matigas na sabi ng hukom. Binalingan niyang muli si Tala. Bakit na Tala? Bakit sa kanila mo gustong sumama? Huminga ng malalim si Tala. At pagkatapos, nagsimula siyang magkwento. Hindi ito isang perpektong salaysay, pabugso-bugso. Simple ang mga salita. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Kapag po umuulan, simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Pinapalabas po ako ni Tita Corazon. Sabi niya, parusa daw po yon. Kasi maingay daw po ako umiyak. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong korte. Kapag po gutom ako, kinukulong niya po ako sa madilim na aparador. Natatakot po ako sa dilim. Tumingin si Amihan kay Corazon. Ang babae ay namumutla. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang upuan. Yung paa ko po, patuloy ni Tala. Itinuturo ang kanyang binti. Nahulog po ako sa hagdan kasi tinulak niya ako. Sabi niya, kasalanan ko daw po. Sinungaling! Sigaw ni Corazon, hindi na mapigilan ng sarili. Hindi totoo yan. Silence! Dagok ng hukom. Ngunit hindi na napigilan si Tala. Ang lahat ng sakit at takot na matagal niyang kinimkim ay lumalabas na ngayon na parang isang rumaragasang ilog. Lagi niya pong sinasabi na kasalanan daw po nila nanay at tatay ang lahat. Naiiwan din daw po nila ako. Na walang nagmamahal sa akin. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lamang at isang luha ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pero hindi po totoo yon. Si Nanay Liwayway, kinakantahan niya po ako. Si Tatay Amihan, binabasahan niya po ako ng libro. Hindi na po ako natatakot sa dilim kasi binilan po niya ako ng ilaw na korteng bituin. Napatingin si Liwayway kay Amihan. Ang kanilang mga mata ay parehong puno ng luha. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng korte. Pumasok ang isa sa mga private investigator ni Amihan, humihingal, at may iniabot na isang folder kay Attorney Sandoval. Mabilis itong binuksan ng abogado. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga dokumento. Tumayo siya. Your Honor, mayroon po kaming bagong ebidensya na kabibigay lang sa amin ngayon. Ano ito, Attorney Sandoval? Your Honor, ito po ang bank records ni Miss Corazon Reyes. At ito naman po ang mga dokumento mula sa isang insurance company. Ipinakita niya ito sa korte. Nang mamatay po ang mga magulang ni Tala, mayroon po silang life insurance na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. At ang nag-iisang beneficiary ay si Tala Di Magiba. Ngunit dahil menor de edad ang bata, ang perang iyon ay napunta sa pangangalaga ng kanyang legal guardian, si Corazon Reyes. Tumingin si Attorney Sandoval kay Corazon. Sa loob po ng 6 na taon, ang 2 milyong piso ay paunti-unting naubos. Walang ipon, walang investment para sa kinabukasan ng bata. Ang lahat ay ginastos ni Miss Reyes para sa kanyang sarili. At hindi lang po yan, dagdag ng abogado, inilabas ang isa pang dokumento. Ito po ay isang sworn affidavit mula kay G. Danilo Reyes, ang project manager ng Elizalde Corp. Na natagpuan na po namin sa probinsya. Inaamin niya po rito na tinanggap niya ang isang malaking halaga mula kay Corazon Reyes 6 na taon na ang nakalipas. Para manahimik at itago ang katotohanan na ang aksidente ay sanhi ng isang depektibong materyales na binili ni Danilo mula sa isang illegal supplier at hindi dahil sa kapabayaan ng kumpanya. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Corazon. Ang kanyang mundo ay gumuho. Hindi! Mga sinungaling kayo. Binayaran niyo silang lahat. Sigaw niya. Ang kanyang pag-arte ay tuluyan ng nawala. Napalitan ng purong desperasyon ng isang halimaw na nakulong.
Akin ang batang yan. Pera ko yan. Ang huling mga salita, pera ko yan, ay ang kanyang huling pag-amin. Order! Order! Sheriffs! Escort Miss Reyes out! Sigaw ng hukom. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pandidiri. Habang kinakaladkad ng mga gwardya si Corazon palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Ngunit walang sino man sa korte ang nakisimpatya sa kanya. Ang lahat ng mata ay nasa batang babae sa witness stand na tahimik na umiiyak, hindi na sa takot, kundi sa ginhawa. Tumayo ang hukom. Ang kanyang mga mata ay malambot habang nakatingin kay Tala. Pagkatapos, tumingin siya kina Amihan at Liwayway. Sa bigat ng mga testimonya at ebidensyang inilahad ngayon, deklara niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang korte ay naglalabas ng desisyon. Ang lahat ng karapatan ni Miss Corazon Reyes bilang legal guardian ay tuluyan ng binabawi. Ang mga kasong kriminal ay isasampal laban sa kanya para sa child abuse at fraud. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang huling hatol. Ang nag-iisa at permanenteng kustodya kay Tala de Magiba ay ipinagkakaloob kina Mr. at Mrs. Amihan Elizalde. Isang saglit na katahimikan. Pagkatapos, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Hindi na naghintay pa si Amihan. Tumakbo siya. Tumakbo rin si Liwayway. Sabay nilang sinalubong si Tala na bumababa mula sa witness stand. Niyakap nilang tatlo ang isa't isa sa gitna ng silid hukuman. Isang mahigpit na yakap na puno ng luha, ng ginhawa, ng tagumpay. Tapos na, anak. Tapos na. Bulong ni Liwayway. Sa gitna ng kanilang yakap, tumingala si Tala kay Amihan. Ang kanyang mga mata, na puno pa rin ng luha, ay may bagong kislap. Tatay! Bulong nito. Niyakap ni Amihan ang kanyang anak ng mas mahigpit. Nandito si tatay, anak. Nandito lang. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang unos, ang kanilang bituin ay nakahanap na ng kanyang tahanan sa langit. Makalipas ang 3 taon, ang malamig at tahimik na mansyon ng mga Elizalde ay isa na lamang alaala. Ngayon, ang bahay ay puno ng buhay, puno ng tawanan na umaalingaw-ngaw sa matataas na pader nito, puno ng maliliit na yabag na tumatakbo sa dating malinis na sahig, puno ng pagmamahal. Ang dating guest room kung saan unang natulog si Tala ay siya na ngayong permanenteng silid niya. Ang mga pader nito ay kulay rosas at puno ng mga drawing ng masasayang bagay, mga bulaklak, bahaghari at isang pamilya ng 3 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Ang ilaw na korteng bituin na regalo ni Amihan ay naroon pa rin sa tabi ng kanyang kama, ang kanyang tapat na bantay laban sa anumang dilim. Sa isang maaraw na hapon ng Sabado, ang malawak na hardin ng mansyon ay mas masigla kaysa dati. May mga lobo, isang malaking banner na may nakasulat na "Welcome" at maraming bata ang nagtatakbuhan at naglalaro. Sa gitna ng lahat, nakatayo sina Amihan at Liwayway, magkahawak kamay. Ang mga anino ng kalungkutan sa kanilang mga mukha ay matagal nang napawi, napalitan ng isang payapang kaligayahan. Handa ka na ba? Tanong ni Amihan sa kanyang asawa. Ngumiti si Liwayway, isang ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Matagal na akong handa. Sa kanilang harapan, may isang bagong tayong istruktura sa isang bahagi ng kanilang malawak na lupain. Isang maganda at modernong gusali na may malalaking bintana at isang palaruan sa labas. Sa itaas ng pasukan, may isang malaking arko na may nakaukit na mga salita. Bahay Tala. Ito ang araw ng inaugurasyon, ang kanilang pundasyon. Isang lugar na magiging kanlungan para sa mga batang dumanas ng pang-aabuso at kapabayaan. Isang lugar kung saan ang mga nasirang bituin ay maaring muling magningning. At ngayon, sabi ng MC, tinatawagan po natin ang inspirasyon
Sa likod ng lahat ng ito, para sa paggupit ng ribbon, Miss Tala Elizalde. Isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa isang 10 taong gulang na batang babae na buong kumpiyansang umakyat sa maliit na entablado. Si Tala, mahaba na ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay puno ng kislap at buhay. Ang bakas ng takot ay isa na lamang malayong panaginip. Kinuha niya ang isang malaking gunting at, sa tulong ni Amihan at Liwayway, sa kanyang magkabilang tabi, ginupit niya ang pulang ribon. Opisyal ng bukas ang bahay tala. Bumaba sila ng entablado at sinalubong sila ng mga bisita. Ngunit ang mga mata ni Tala ay may hinahanap. Nakita niya ang isang grupo ng mga bagong dating na bata, ang mga unang residente ng bahay tala. Nakatayo sila sa isang sulok, mahiyain at puno ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumapit si Tala sa kanila. Naupo siya sa damuhan para maging kapantay nila. "Ako si Tala," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing. "Dati, takot din ako. Akala ko wala nang magmamahal sa akin, pero mali ako." Itinuro niya sina Amihan at Liwayway na nakangiting nakatingin sa kanila mula sa malayo. "Nakahanap ako ng nanay at tatay, at dito," sabi niya, iginagala ang kanyang kamay sa paligid, "makakahanap din kayo ng pamilya. Pangako yan." Isa-isang nag-angat ng tingin ang mga bata, at sa mga mata ni Tala, nakita nila ang isang bagay na pamilyar, isang dating kalungkutan. Ngunit nakita rin nila ang isang bagay na nagbigay sa kanila ng pag-asa, ang kanyang matamis na ngiti. Kinagabihan, matapos ang selebrasyon, nang ang lahat ay tahimik na, umupo ang pamilyang Elizalde sa damuhan, nakatingala sa kalangitan na puno ng mga bituin. "Ang ganda nila," bulong ni Tala na nakasandal sa balikat ni Liwayway. "Oo, anak, parang ikaw," sagot ni Liwayway, hinahaplos ang kanyang buhok. Tumingin si Amihan sa dalawang pinakamamahal niyang babae. Ang kanyang puso ay puno ng isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo. Ang pagmamahal na nawala sa kanila ay hindi lang bumalik. Ito ay naging mas malaki, mas malalim, at ngayon, ibinabahagi na nila sa iba. "Tatay," tawag ni Tala. "Hmm? Naalala mo po ba yung gabi na nakita niyo ako sa ulan?" Tumango si Amihan. Paano niya makakalimutan ang gabing iyon? Ang gabing nagpabago sa lahat. "Sabi po ng teacher ko," patuloy ni Tala, "minsan daw po, kailangan muna ng malakas na ulan bago lumabas ang pinakamagandang bahaghari." Ngumiti si Amihan. "Tama ang teacher mo." Tumingala siyang muli sa langit. Ang gabing iyon, ang malamig at malakas na ulan na inakala niyang isang sumpa, ay siya palang naging simula ng kanilang pinakamalaking biyaya. Ang unos ay hindi dumating para sirain sila, kundi para hugasan ang lahat ng sakit at diligan, ang mga buto ng isang bagong simula. Niyakap niya ang kanyang mag-ina. Sa ilalim ng libu-libong mga bituin, ang pamilyang binuo ng mga durog na puso ay tuluyan ng nabuo, mas matatag at mas maningning kaysa dati. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang simpleng happily ever after. Ito ay nagpatuloy sa bawat batang tutulungan ng bahay tala, sa bawat luhang mapupunasan, sa bawat sirang pangarap na muling mabubuo. Ang kanilang kwento ay naging isang walang hanggang kanta ng pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ng pamilyang Elizalde, isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng mga luhang pinunasan at mga pusong pinag-isa ng pag-ibig. Mga minamahal naming taga-subaybay, mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwento ng bahay tala ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Kasama ninyo akong nakaramdam ng ginaw sa gabing umuulan, ng pighati sa bawat pagsubok, at ng di matatawarang init sa bawat yakap ng pag-asa. Bawat salita
ay may dalang bigat at pagmamahal na sanay naramdaman ninyo sa bawat pagbigkas. Ang kwento ni Amihan, Liwayway at lalo na ni Tala ay isang makapangyarihang paalala sa atin na ang pag-asa ay laging masusumpungan kahit sa pinakamadilim na sandali. Ito ay isang testamento na ang pag-ibig ay may kakayahang bumuo ng pamilya, maghilom ng pinakamalalim na sugat at gawing hardin ng kaligayahan ang isang lupang tigang dahil sa kalungkutan. Ngayon, higit pa sa anumang komento, nais kong marinig ang tinig ng inyong puso. Ano ang inyong naramdaman habang nakikinig? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Ang inyong mga saloobin at karanasan ay ang tunay na nagbibigay buhay at kabuluhan sa bawat kwentong aming nililikha. Muli, maraming salamat sa pagiging bahagi ng pamilya ng aming channel. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Naway ang bawat isa sa inyo ay laging makahanap ng sarili ninyong bituin sa gitna ng anumang unos